lahat. Salamat po, Panginoon, sa magandang panahon na ipanagkaloob mo sa amin. At salamat rin po dahil naligtas kami sa malakas na bagyo. Purihin ka po, Panginoon, sa araw na ito. Muli po na magsasama-sama kami na magpuri at sumamba sa dakilang pangalan mo. Pagpalain mo po lahat ng member ng GVM family. Pagpalain mo po ang bawat buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, pati na po ang mga parating pa. I-guide mo po sila sa kanilang daan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gagamitin mo na tatayo dito sa harapan upang maghatid ng mabuting balita. Nawa po, Panginoon, ito'y maging kalugod-lugod at mati mo sa aming mga puso at maging namin sa aming buhay, kaluguran, Panginoon. Salamat din po sa bawat tatayo na mag-prayer dito, Panginoon, maglilid. And salamat din po sa mga worship team na magtutugtog para sa atin. Salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat, inaalay namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa lahat at doon po sa live stream. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na siya ay masamba na naman natin dahil ito po yung ating ginawa niya tayo nilikha upang purihin siya. Amen. At yun po yung lagi nating sinasabi, siya yung ating kayamanan, wala nang iba. Siya yung ating kayamanan. At purihin po ang Panginoong Hesus dahil sa kanyang dugo, tayong lahat ay naligtas at malayang makakaawit at makakasamba sa Kanya. Amen. Wala po tayong ibang luluwalhatin at pupurihin sa lugar na ito, kundi siya lamang. Hindi po, tayo pong lahat ay nabubuhay sa grasya ng Panginoon. Hindi tayo perfect, pero sa grace ng Panginoon, tayo ay katanggap-tanggap. Amen po ba? Una sa lahat, ialay muna natin po ang ating palakpak, ang parangal, ang papuri, ang pagsabi ng hallelujah. Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po. Amen. Amen. Hallelujah. Praise in the valley, praise in the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in
you're sovereign. Praise God you reign. Praise God you rose and defeated the grave. Praise God you're faithful. Praise God you're true. Praise God there's nobody greater than you. I praise God you're sovereign. Praise God you reign. Praise God you rose and defeated the grave. I praise God you're faithful. Praise God you're true. Praise God there's nobody greater than you. I praise God you're sovereign. I praise God you reign. Praise God you rose and defeated the grave. I praise God you're faithful. Praise God you're true. Praise God there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul, amen. Oh, praise the Lord, amen. Praise the Lord. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Okay, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. May isang pangako. I praise God you're sovereign. Praise God you reign. Praise God you rose and defeated the grave. I praise God you're faithful. Praise God you're true. Praise God there's nobody greater than you. Oh, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Wait lang po. Hallelujah! Hallelujah! Isa lang po. Kung naalala niyo po si Elias, yung kay Baal, naghahandog yung mga Israelita, pero papatunayan natin kung sino ang tunay na Diyos. Babasain nila yung kahoy, at kung sino yung magpababa ng apoy, yun ang tunay na Diyos. Ginawa na ng mga Israel, ng mga Egyptian na lahat, nagsugat na sila, nagsisigaw na sila doon, nag-alay na sila ng maraming hayop, pero walang bumabang apoy mula sa langit. Wala. Pero yung kay Elias, kahit binasang-basa pa niya yung kahoy, ay talagang bumaba ang apoy mula sa langit. At pinapakita na walang ibang Diyos, kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Amen! Kaya sabihin nga po natin muna, I won't be quiet. Amen! Hallelujah! I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? Singin sa papo. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Amen. Buhay po ba ang Panginoon? Amen. Buhay po at hallelujah. 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 Praise God. Kilala po ng ating Espiritu kung sino ang ating sinasamba. At ang Holy Spirit po ay nasa atin. At siya po ay nagtuturo sa atin kung paano sumamba. At ang kaluluwa natin ay naghahanap at nauuhaw na sambahin ng Diyos. Hallelujah! Ialay po natin ang ating isip puso sa pagsamba sa Panginoon. Kalimutan natin ang lahat ng bagay. Focus po tayo sa Hari. Sa Creator, the author of life, the giver of life.
life. Siya ang ating hininga ngayon. Siya ating lakas at ang ating buhay. Kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Hallelujah! 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 Makuha man natin ang lahat ng yaman sa mundo. Kung mawawala naman ang ating buhay, ang ating kaluluwa, may babalik ba natin ito? Mag-ipon tayo ng kaharian, ng yaman sa langit. Hallelujah! Thank you, Lord. Wala nang ibang Diyos, siya lamang. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can get by your plan. That's just the way it is. Everything we can give, you are God, and just the way it is. Isang pangako. Hallelujah. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now,
and bend. You are on your throne. You are God alone, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Sige po, magsabi tayo ng parangal. Karapat-dapat tayo siya. Magsabi po tayo ng mga papuri, pasasalamat. Siya ay nakikinig, siya po ay narito, alam natin iyon. Hallelujah. Abba Father, tanggapin mo po ang karangalan sa sandali na ito. Ikaw lamang ang God alone. Wala na kami nasasabihan ng papuri, kundi ikaw lamang. Wala kang katabi, hindi ka pinipintahan, hindi ka binubuhat. Ikaw ay nagsasalita, ikaw ay nakakakita, ikaw ang nagtatanggol sa amin, ikaw ang aming tinatakbuhan. Abba Father, pinalaya mo kami, pinaunawa mo na ikaw Espiritu at katotohanan at ikaw ay buhay. Hallelujah! Hallelujah, O God of creation, receive all the honor and glory. Hallelujah. God of Isaac and Abraham, the beginning and end. Hallelujah, the rock of ages, the Alpha and Omega. We worship you, Jehovah El Shaddai, Jehovah Rapha, Jehovah Adonai, Jehovah Shikinu. Hallelujah, Jehovah Nissi. Ikaw ang aming watawat. Ama, ikaw ang liwanag sa kadiliman, O Diyos. Hallelujah, ikaw ang aming liwanag, ikaw ang aming tanglaw. Kami mayabang at ikaw ang aming pinagyayabang. Kami hindi perfecto, pero ikaw na Diyos na pinaglilingkuran namin ay perfecto. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, King of Kings and Lord of Lords. We honor you. Hallelujah. We honor you, Prince of Peace. Prince of Peace, Emmanuel, God with us. Emmanuel, God with us. Hallelujah. Holy Spirit, our teacher. Hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, our comforter, our teacher. We love you, Holy Spirit of the living God. Ikaw ang nasa amin, nagtuturo ng walang patid, walang pagod. Pinapabanal mo kami, pinapaging marapat mo kami. Hallelujah, hallelujah. Paano kami magpapasalamat? Wala kaming kakayanan. Hallelujah. Tanggapin mo po ang aming mga papuri ngayon, aming Hari. Sa Pilipinas, sa lugar na to, Ama, pinaparangalan ka namin. Hallelujah! 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 The Philippines for Christ. Ang bawat Pilipino ay para sa Panginoong Hesukristo lamang. Hallelujah! Patuloy po nating sambahin ang Panginoon. Hallelujah! The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide and trembles at his voice, tremble at his voice. The splendor of a king, you're the King of Kings, Lord Jesus. Clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide
How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Minsan pa po sabihin natin sa Panginoon, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, oh how great is our God. Sige nga po, sabihin natin how great. Sa Kanya
You are worthy, O God. No other name. You're the name above all names. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ama. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba. Amen. Hallelujah. Ibigay nga po natin ang ating palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Isa nga pong malakas na hallelujah. Isa pa po, Lord. Hallelujah! Amen. Thank you po. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen. At sabihin nga po natin sa ating mga kaklase, sa kapatiran, you are charito. You are blessed and highly favored. Amen. Good morning po lalo na po sa mga nanonood. Pinagpalang araw po ang bigay ng Diyos sa araw na ito. Amen. At maraming wine-welcome rin po namin ang mga bago. Di ba may nakita ako ditong bagong muka? Bago. Welcome po kayo. Sa biyaya ng Diyos, dinako po kayo rito. Amen. Praise the Lord. Okay. Thank you, Jesus. Salamat po sa tayo po'y manalangin. Amang banal, patuloy na sa iyo ang papurit, pasasalamat. At salamat sa pananatili ng iyong banal na spirito. At sa araw po na ito ay salamat muli, banal na spirito, sa iyong pagtuturo sa aming lesson, O God. Ang bunga ng banal na spirito ay patuloy na aming pag-aaralan at hayaan niyo po, Ama, ang iyong salita ay patuloy na bukas, patuloy na mapag-aralan at naging ito'y patnubay namin lalo na sa pamumuhay namin araw-araw. Salamat po sa iyo sa pagtuturo sa bawat isa. Salamat, Banal na Espiritu. Ikaw ang aming guro. Ikaw ang aming tunay na kaibigan. Ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas upang makatayo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa araw po na ito ay ipagpapatuloy natin yung ating nakaraang lesson, yung pagtalakay tungkol sa bunga ng banal na espiritu. Ang sabi nga ng mga taga-Galatia 5:23, okay, sabi rito, subalit, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Purihin po ang Panginoon. At mayroon po tayong dalawang pangunahing bahagi. Ito yung explanation na tinalakay na natin nung nakaraan. At yung application na kung paano po ba isabuhay ang pagkakaroon ng bunga ng Espiritu. Noong nakaraang linggo, ang ating pong napag-usapan ay ang 4 na bunga ng Espiritu. At ngayon ay ipagpapatuloy natin yung natitirang bunga. Okay. Una, sabi nga, ang explanation, ang bunga daw ng Espiritu ay may siyam na bunga na katangian ito ng ating Ama. Ito po ay katangian ng Ama. At ito ay hindi hiwa-hiwalay na katangian. Okay. Ito ay hindi hiwa-hiwalay na katangian. Ito ay unified, cohesive result of the Spirit's work in our lives.
Ayan, the explanation. Sabi nga, together, they reflect the character of Christ and the transforming power of the Spirit. Instead of being seen as individual qualities to strive for, they are singular fruit that grows naturally as one lives in Christ. Ang bunga ng Holy Spirit ay hindi po ito sabi nga natin no isang linggo, hindi daw po ito pinagsusumipkapan o yung pinaghihirapan para lang makita sa ating buhay. Dahil ang mga ito ay nasa atin na, sapagkat nasa atin ang banal na Espiritu. At habang lumalago daw po tayo sa biyaya ng Diyos at sa ating pakikipag-ugnayan kay Kristo na ating Panginoon, natural lang na ito'y makita sa atin dahil tayo ay nakay Kristo. In Christ, the Holy Spirit lives within you. Tama po ba? Naturally, the fruit of the Spirit flows from His presence. Just as fruit is part of the tree, His character naturally grows in you as the Spirit lives within you. Means, sa simpleng explanation o pagpapaliwanag, kapag ang banal na Espiritu ay nasa iyo, ang bunga rin ng banal na Espiritu ay nasa iyo. At ang lahat ng ito ay nakadeposito na sa iyong born-again spirit. At habang lumalago tayo sa biyaya ng Diyos at peace out, pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo, natural lang po na ito ay makita sa atin dahil nasa atin na ang banal na Espiritu at dahil tayo ay nakay Kristo. Yan po yung explanation. Ngayon po, dako tayo sa application. At hayaan niyo po munang basahin ko sa inyo yung unang apat ng prutas ng banal na Espiritu. Sabi rito, show your love to difficult people, be joyful even in tough times, be a peacemaker in conflict, be patient with slow folks. Ang unang apat na ito ay hindi po natin, sa sarili lang natin, hindi natin talaga magagawa at wala po talaga tayong kakayahan dahil sa bagsak nating kalalagayan. Dahil ang mga ito ay supernatural. Magagawa lang natin ito dahil sumasa atin ang banal na Espiritu. Okay? Next po, life obligation. Ito po yung part 2. Number 5 po is be kind to everyone, even the cruel. Kaya po ba natin yon? Di ba? Hindi natin kaya. Marami ngayon, di ba, na nagagalit. Talaga naman eh. Totoo po naman, di ba? Maging daw mabait sa lahat. Sa lahat ng mabait, pati na rin sa hindi mabait sa'yo. Madaling mabait doon sa mabait sa'yo. Di po ba? Pero doon sa di mabait sa'yo, ewan ko na lang. Yun. Parang di po yata kaya, di ba? Katulad po ng mga katangiang napag-aralan natin o natalakay na natin noong last week, talaga po namang hindi natin ito magagawa sa ating sarili. We cannot do this, pero nariyan po ang banal na Espiritu, handang magturo o mag-guide sa atin. Sabi rito, kindness reflects God's grace. It's not about who deserves it, but about showing His love even to the undeserving. Yun po ang matindi, ano? Undeserving daw. Pero sabi nga, katulad ng ginawa ng Diyos sa atin, minahal tayo ng Diyos. Kinahabagan tayo ng Diyos, nagpakita ang Diyos ng kabutihan sa atin. At kailanman, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Amen?
Pinakita ng Diyos ang kahabagan, ang habag, ang kabutihan niya kahit na noong tayo'y makasalanan pa. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Ephesians 4:32. Just as. Ano yung word na just as? Ang Greek word daw po niyan ay katos. Ibig sabihin, same manner, the same measure. Kung ano yung measure na pinatawad ka ni Christ, ganun din pong measure ang ibibigay mo sa mabait, sa napakabait mong, kaaway. Yun na yun. Saan po tayo kukuha ng lakas para gawin yan? Kung tayo hiwalay sa Diyos, saan mo kukunin ang kakayahan na yan na gawin natin yan? Kundi sa grasya ng Panginoon. Wala po tayong pagkukunan kundi sa biyaya ng Diyos. Amen? Sabi nga ni Paul, I can do all things through Christ na nagpapalakas sa akin. Magagawa po natin ang lahat ng bagay. Sapagkat sabi nga, noong una tayo hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, tao lang ako. Hindi ako Diyos, di ba? Tao lang ako. Pero ngayon kapatid, hindi ka lang tao. Ika'y tao na pinananahanan ng banal na Espiritu. Dati pagka ang bahay daw na walang nakatira, ang tawag doon ay haunted house. Pero may nakatira na dyan. Hindi ka na haunted house. Ikaw na ay templo ng banal na Espiritu. Amen? Okay, ang sabi nga dito, ang kindness, sabi dito, ang bunga ng Espiritu ay kindness. You can be kind. Kaya mong maging mabait, hindi lang sa mga mababait, pati sa mga mapapait. Di ba? Doon sa mga bitter person. Kaya mo yan. O sa mga hindi karapat-dapat. Isa sa pinakamadaling paraan daw ay ang pagpapatawad. Forgiveness is kindness. Forgiveness is the purest form of kindness, reflecting God's grace in us. Mga kapatid, kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, gayon din po, tayo'y magpatawad at palayain na po natin ang mga tao sa bilangguan ng sama ng loob, ng puot, maging ang mga sarili po natin minsan na ikukulong natin sa mga bilangguan yan. Ang galit at puot ay bilangguang mayroon minsan tayo na ikinukulong. At kung minsan nakakulong nga ang ating sarili sa galit at puot, kinakailangan mo lang pawalan ang iyong sarili. You need to live free, and to be free is to show kindness to others as well as to yourself. Forgiveness, it is a simplest act, is kindness to others and yourself. Pag nagpatawad ka, at pag naging mabait ka sa mga hindi mababait, o maging sa sarili mo, di po ba napapansin mo, magaan ang loob. Kapag may puot ka o galit sama ng loob, ikaw din naman ang magdurusa, mag-stress ka, hindi ka malungkot, kasi dala-dala mo yung bigat na yan eh. Dala-dala mo, hindi ka na makatulog, pero yung kinagagalitan mo naroon, tulog na tulog. Ang saya ng buhay. Nakakapag-facial, ang ganda ng muka. Sabi mo nga, ay nako, patatawarin kika yan. Kung nagbago na siya, i-release mo na yan. Sabi niya, patawarin mo na lang yan. Patawarin mo na kapatid, dahil maiinip ka po. Maiinip ka kasi hindi siya magbabago. Paulit-ulit lang. Tayo ang masisira. Tayo ang yung sabihin, sa atin,
hindi magiging masaya ang buhay natin. Kasi stress ka nga. Sabi nga, basta po, mahalaga, tayo'y magpatawad. Papangit ka. At lumabas ka na dyan sa kulungan ng galit, sama ng loob. Ipaubaya mo na sa makatarungang Diyos. Kung inapi ka, winanglanghiya ka, ninakawan ng kaba ng bayan, galit na galit tayo, di ba? Biruin mo, pag nakita mo yung wawa, sa paumbong po, hindi kami binabaha. Sa totoo lang po. Ngayon lang po namin naranasan yung baha na ito. Di ba? Nakakagalit talaga, di ba? Biruin mo, winanglanghiya ang Pilipinas, ang kabay ng yaman, kinurakot. Matutuwa ka ba nun? Di ba? Anong gagawin natin? Ipaubaya na lang po natin sa Panginoon. Ang mas mahalaga, ang puso mo ay manatiling maganda para always beauty. Kasi ang Diyos, bahala na po ang Panginoon. Basta nagawa natin ang ating makakaya, ipag-pray natin sila, ipaubaya natin sa ating Panginoon. At sabi nga, sa Romans 12:17, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. What is right in the eyes of everyone? Show kindness. Huwag ninyong gantihin ang masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Instead, overcome evil with good. Daigin natin ang masama ng mabuti dahil mas malakas ang liwanag kaysa dilim. Di ba ngayon, yung mga gumawa ng masama, ayan na, nakikita na, nasa liwanag na. Yung dating kadiliman nung maglagay ang liwanag, nabunyag na po. Dahil mas malakas ang liwanag kaysa dilim. Kapag dumarating ang liwanag, umaalis ang dilim. Dahil God is good. And good is greater than evil. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. Tayo rin po talaga ang makikinabang kapag tayo'y nagpatawad at pag-pray na lang po natin sila. Tayo po kasi ay tinawag sa kabaitan, kabutihan, at kagandahan ng loob dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay mabuti, mabait, at maganda ang loob. Hindi po natin magagawa ito. Si Kristo lang ang makagagawa nito, lalo na doon po sa krus ng Kalbaryo. At hindi po natin, natatandaan niyo po ba yung nung si Jesus Christ, ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Ito po, it is a line of kindness because forgiveness is kindness and kindness is show forgiveness. Ang pahayag po ni Jesus dito, sabi nga, Father, forgive them, for they know not what they do. Ay isa raw pong pinakamalinaw na larawan ng kabutihang loob. Isa sa mga bunga ng Espiritu. Ang pagpapatawad ay isang konkretong anyo ng kabutihang loob. Sapagkat ito ay kusang loob na pagbibigay ng awa kahit daw po doon sa hindi karapat-dapat na tumanggap. Ang krus ay tanda ng kahihiyan at kahirapan, di po ba? Ngunit sa gitna nito, ipinakita pa rin ni Jesus ang kahangahangang kabutihan. Hindi sa pamamagitan ng pagganti,
kundi sa pamamagitan ng pananalangin. Di po ba? Ano hiling ni Jesus? Ama, patawarin niyo po sila. Yun po yung yata yung huling panalangin ni Jesus. Yung humiling siya sa Diyos. Kahit hirap na siya, kahit siya ay gano'n na lang ang ginawa ng tao sa kanya. Winalanghiya siya, inilagay siya sa kahihiyan talaga. Pero anong sabi niya? Ano ang healing ni Jesus Christ sa kanyang Father? Father, forgive them, for they know not what they do. Ang ganito pong uri ng kabaitan ay sumasalamin doon sa karakter ng ating Diyos. Nagpapatawad at nagbibigay ng biyaya. Ang pagpapatawad ay isa doong pinakamataas na anyo ng kindness. Sapagkat ang tunay na kabutihan ay may kasamang bukas palad na awa. Praise the Lord. Next, number 6 tayo. Do good by volunteering. Good. Isa sa bunga ng banal na spirito. Sabi rito, volunteering is a beautiful way to extend God's grace to others, reflecting His love through your service, to your time and service. Naano po niyo yung mga medical mission, yung mga doktor na talaga namang may talento, mga professional na tao, di ba sila, nag-free consultation, minsan naman yung lawyer, pre-consultation, yun namang, basta po yung mga professional, hinahandog nila, nagbo-volunteer talaga sila na para lang makapag-service sa kapwa-tao. At binigyan po tayo ng Diyos ng panahon at kakayanan na i-volunteer mo ang iyong sarili. Talaga naman pong merong mga volunteerism people. At purihin po ang Panginoon, pati po mga sasakyan nila, ibino-volunteer nila. Lalo na po ng isang linggo na wala pong sasakyan ang mga lingkod ng Diyos para mag-mission doon sa polo. Pero salamat po sa Panginoon. Alam niyo po ba, may isang nag-volunteer. Yung pong sasakyan niya, ipinagamit nila. Meron po talagang ganon. That is good. Hallelujah. Tama po. Ang volunteering ay konkretong paraan ng pagpapakita ng bunga ng Espiritu, lalo na po ng pag-ibig at ng kabutihang loob. Ang paglilingkod na walang kapalit ay pagsasali ng biyayang tinanggap natin mula sa Diyos. Kasi yung mga nagbo-volunteer na yan, hindi naman sila nanghihingi, uy, bayad. Hindi na yun volunteer. May bayad na yun, di ba? Service. Di po ba? Dahil ang paglilingkod na walang kapalit ay pagsasali ng biyayang tinanggap natin sa Diyos. Ang oras, ang lakas natin na inaalay natin sa kapwa ay hindi lamang gawaing mabuti. Ito raw po ay pagsamba. Kasi worship is service. Ito raw po ay pagsamba at pagsunod kay Kristo. Ang pagbobolontaryo ay hindi lang gawain ng kabaitan. Ito ay patotoo ng pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa pamamagitan natin. Praise the Lord. Mga kapatid, kailangan po nating magtulong-tulungan para sa misyon ng GBM, ng igresyang ito. Hindi po ito kayang gawain ng ating pastor na mag-isa. We need many volunteers. Kailangan po namin ng Sunday school teacher. Kung kailangan, dito po, Teacher Pao, dito lang ako. Once in a blue moon lang po ako pwedeng mag-ano. Kasi ito lang po ang time ko. Di ba? Pwede naman po, siguro, quarterly po ako. Basta po, ayos. Kasi mga career woman kayo, mga career kayo, mga professional kayo, hindi po namin iyon kayo na binibigyan ng bito na, ito ka. Hindi po. Volunteer nga eh. Ibo-volunteer mo yung sarili mo. At kailangan din po i-volunteer natin kung sino man yung mga kabataan dyan na may mga talento. Hello? Mayroong pwedeng papalit dito kay John Samuel na mag-drum.
kumanta, hello. Marami po dyan ang mga may boses. I-volunteer po natin yan. At meron din po kaming mga mission na kailangan. Kulang po ang offering para mabayaran ang lahat ng mga dapat bayaran para maituguyod lang ang gawain. Kaya po kailangan namin ang volunteerism people. Amen? Sabi po yes, amen. 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Ang iyong kaloob ay grasya ng Panginoon. Hindi ka binigyan ng kaloob to feel good. Para lang sa'yo, okay lang. To feel superior over others. Binigyan ka ng kaloob na ipaglingkod mo yan dahil that is noble, beautiful, and that is good. Next, sabi rito sa Romans 12:6, we have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy according with your faith. If it's serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then encouragement. Give the encouragement. If it is giving, then give generously. At dito po, napakadami natin dito. At napakasarap po silang ipag-pray talaga. Yung mga generous people. Grabe. If it's to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Romans 12:6. Isinulat po ito ni Paul, ang 7 motivational gift na to. Ang bawat isa po sa atin ay nakatanggap ng kaloob. Lahat po may kaloob. At least isa, meron ka. Meron dyan, may 3, may 4. Ewan ko lang kung lahat, di wow. Hindi naman. Basta at least meron ka. Meron kang isa, minimum. Kaya gamitin po natin yan para maipaglingkod natin sa ating kapwa at ipaglingkod sa gawain ng ating Panginoon. Wow, matatapos na kami. Yes. 7. Sabi rito, honor your commitments. Yan. Commitments naman tayo. Siyempre, nagbubuluntir ka, dapat, hello, committed ka. Okay. Sabi rito, honor your commitments as a testament to God's faithfulness. Di ba? Faithful. Isa sa bunga ng Espiritu. By keeping your promises, you reflect the character of Christ who faithfully fulfilled every promise to us. At sinasabi po dito na tuparin natin yung ating mga pangako. Tuparin mo ang iyong panata. Yung pledge mo, tuparin mo. Pag may pinagkasundoan kayo, tuparin mo. Pag sinabi mong, oo, pupunta ako, pumunta ka. Tinetext ka na, sinisinson mo pa. Nasaan ka na? Pumuti na ang mata ko, wala ka pa. Yung ba commitment? Pag sinabi mo, oo, pupunta ako, that is what responsibility is. Huwag mo pong idedma. Huwag mo pong isinzone. Be responsible. Hindi ka irresponsableng tao. Mag-mature ka. Yun yung commitment na pinapasok mo. Yung commitment na pinasok mo, pangatawanan mo.
Di ba tayo, yung mga bagong kasal dyan, di ba? Pangatawanan nyo na. Hindi ka na kayo single. Married na kayo. Di ba? May ibang, wag na. Baka tayo mawala. Okay. Commitment. Pag sinabi ng boss mo, o kaya mo ba tong gawin? May deadline to. Yes, boss. Yes, boss. Pag sinabi mong yes, tutupad ka sa pangako. Di ba? Pagka hindi, naku, marami kasi umaasa sa iyo eh. Kung hindi mo magawa, sabihin mo lang, hindi po, sir. May umaasa sa iyo. Yung commitment na binitawan mo, parangalan mo. Kasi ang tawag doon, faithfulness. Ikaw ay faithful, mapagkakatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Sapagkat lahat ng malaki ay nagsimula sa maliit. Sa mga maliliit na commitment, huwag po sana tayong paasa sa tao. Huwag po tayong hopya. Marami pong taong paasa. Pag sinabi mong oo, oo. Pag sinabi mong hindi, hindi. Because that is what faithfulness is. This act of integrity not only builds trust with others, but also glorifies God, showing His grace empowers us to live responsibly and faithfully. Numbers 20:32, sabi rito, when a man makes a vow to the Lord, yung vow po ay pangako yun yung panata, or takes an oath to obligate himself by a pledge, he must not break his word, but must do everything he said. Ito po ay galing sa Old Testament. At ito po ay hindi na po tayo sakop ng Old Testament. Hindi po ba? At tayo po ay part ng New Covenant na. Tayo po ay mga nasa bagong tipan. Tayo ay people of the New Covenant. Pero atin pong alalahanin, ang New Covenant ay far superior, di po ba? Far superior than Old Covenant. Kung sa Old Covenant, maganda ang standard nila sa commitment. Di ba? Sa New Covenant, dapat mas maganda po. Mas maganda ang commitment. Mas maganda ang standard. Hindi pwede nating sabihin, tama na yan. Para bang, di ba, para po bang mas maayos pa sa Old Covenant? Kasi organized sila Yun po ang Meron silang knowledge, how to honor the commitment. Pagdating naman po sa New Covenant, para bang bara-bara lang. Bahala na kung anong maisipan. Hindi po yata ganon ang maling. Kasi nami-misinterpret tayo ng iba yung mga grace people. At dito nami-misinterpret tayo. Ang sabi nga dito, sometimes, the problem with the wrong understanding of grace, nami-misinterpret ang mga grace people, is not instead of it leading us to be more faithful to our words of promises, it becomes an excuse for irresponsibility. Nakakalungkod po. Kung kailan na tayo ay nasa grace, saka pa naging excuse ang grace. Parang magiging lousy po. Parang naging lousy ang ating commitment. Dahil iniisip mo, kahit di ko naman gawin yun, ligtas pa rin ako Di ba? Minsan ganun ligtas pa rin ako. Kahit di ko naman tuparin yung mga pangako na yan. Nasa grace naman ako That is wrong. Instead, naisipin mo, matutupad ko to dahil ako ay nasa grace na. Di ba? Ikaw ay nasa biyaya na, tutuparin ko yan. Dahil ang grace ang gumagawa sa iyo.
Amen? Magagawa mo yan dahil nasa grace na ako. Magagawa ko na to. Isipin natin that grace empowering you to keep your commitments. Huwag nating gawing excuse ang grace to be irresponsible for maging irresponsableng Kristiyano sa mga ating mga commitment because grace is greater than the law. At marami na po akong mga kapatiran o mga kaibigan na, "Uy, grace people ka pala." Ganun kayo, di ba? Kung ano lang. Hindi naman. Wala namang order sa inyo. Wala ngang lalo na, wala kayong goal, wala kayong smart goal, ganyan. May commitment tayo. Ang grace, ang patuloy na gumagawa sa bawat isa sa atin. Amen. Grace is greater than the law. Sabi rito, Matthew 5:37, all you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from evil one. Sabihin na lang po natin, maging totoo lang po tayo. Oo kung oo, o opo kung opo, kung hindi o hindi. Dahil ang bunga ng Espiritu ay nasa atin. Inside us is faithfulness. Diba sinabi natin nung tayo nasa harap na sa mga may mag-asawa, pag kayo nanliligaw pa, marami kayong pangako, diba? Lalo na pagka ikakasal na kayo, diba? Ang sasabihin mo, ang singsing na ito ay tanda, diba, ng aking pag-ibig at tapat na pangako ko sa iyo, aalagaan kita. Diba? Ganyan. Ang singsing na ito ay sangla sa pawn shop. Diba? Diba? Yung singsing. Yung faithful. Sa mag-asawa, faithful tayo. Di po ba? Hello? Sa mga partner natin, di po ba? Mga commitment. Yun ang isang anak ko Huwag muna kayo makipag-commit, di ba? Oo kung oo, hindi kung hindi, huwag mo nang paasahin yung tao, di ba? Sa mga, hello? Sorry po. Huwag nang paasa. Uy, may binigay sa akin. May crush sa'yo. Tapos sa susunod, uy, may binigay. Nanliligaw na yan. Kung ayaw mo, wag mo nang yan. Kawawa naman, anak yun. Yung nanay niyan, pinag-aral pa naman siya. Di ba? Di ba? Huwag nang paasa. Oo kung oo, hindi kung hindi. O kaya maghintay. Di ba? Maghintay ka lang. Kung tayo talaga, di tayo. Sabi rito, James 5:12. Ito. Sabi rito, above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth, or by anything else. All you need to say is a simply yes or no. Otherwise, otherwise, you will be condemned. Hatulang ka. Bakit? Bakit po? Otherwise, you will condemn. Akala ko po ba wala na akong hatol? Kasi po, ang sabi, wala na akong anumang hatol kapag na kay Kristo na. Diba? Wala nang hatol. Sabi doon sa Romans 8:1. Opo, kay Kristo, wala na po tayo talagang hatol. Wala na pong condemnation before God dahil Jesus took all our condemnation. Ang binagabanggit po ritong condemnation ay condemnation before the people. By people. Hahatulang ka ng mga tao kung hindi mo alam igalang ang iyong mga pangako. People will not trust you anymore. Di na sila maniniwala sa'yo. Oo ka lang ng oo, pero hindi mo naman kinikip ang iyong mga pangako, ang iyong mga commitment. Yes po, ligtas pa rin tayo. Pupunta pa rin tayo sa heaven dahil tinubos tayo ng Panginoong Hesus. Pero, ang malungkot, mamumuhay tayo sa mundong ito
na wala ka ng ulo. Wala na tayong ulo, wala na tayong muka. Hindi ka na nire-respeto ng mga tao. Sa pamilya mo, kung ikaw ay tatay na hindi tumutupad sa mga pangako, sa mga commitment mo, hindi ka na po re-respetuhin ng mga anak mo. Wala ka ng ulo. Oo, ligtas ka. Dahil ang oo mo ay ooy. Hindi. Diba? Hindi mo tinutupad ang sinasabi ko. Ang sinasabi mo, magaling ka lang sa pangako, pero hindi mo tinutupad. As a fathers, as a mother, mga kapatid, mga lola, mga tito, pag sinabi nating oo, gawin natin. Marami po ang umaasa sa atin at maraming naniniwala sa atin. Sabi ko nga, sa akin kako, sana ako'y maging mabuting lola. Kasi ang sarap kasi, pag may mga apo ka na, pupunta ka sa lola, punta tayo sa lola kasi may problema ako eh. Gusto kong pumunta kay lola, hihingi ako ng patnubay. Di ba? Di ba ang sarap? Mother Pengi. Di ba? Ang sarap. Pag tumanda ka, hindi yung tatanda ka, huwag na tayo itong pumunta. Ibig sabihin, parang ano sa loob ng mga tao na puntahan ka. Di ba? Ang sarap. Ang sarap talaga na, pupunta ako kayo lang, magbe-bless ako at hihingi ako ng payo. Di ba? Diba? Hihingi akong pera. Marami palang pensyon. Alam na alam ng mga apo, pension day na. Di ba? Marami po. Kaya do not disappoint them. Gawin natin ito sa abot ng ating makakaya. Sometimes kasi it is beyond our control. Di ba? Next is, sabi rito, let your yes be yes and your no be no. Simply yet powerful reflection of God's faithfulness. Through grace, we are empowered to live with integrity, honoring our words as He honors His promises. Tinupad po ng Diyos ang kanyang mga pangako at patuloy na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Nasa atin ang Panginoon, and even as we grow mature, tuparin natin ang ating pangako. Pag pinangakuan mo, tuparin mo, pangatawanan mo. Dahil binigay mo yung salita mo eh. Alam niyo po kung anong tawag doon? Palabra de honor. That is a word of honor. Nakatali ka sa iyong salita. Pag sinabi ng apo mo, oo, may uwi ako sa'yo. Nako, pagka narinig ng papunta ka, grandma, ang uwi ko, lagot ka sa apo mo pagka hindi. Pag-alakan dala. Diba? That is palabra de honor. Gawin natin. Inoohan ko na ito. Pangakangatawan ko na ito at tutulungan po tayo ng biyaya ng Diyos. Okay? Next is number 8. Be gentle with those who weaker in faith. Ayan, sa mga mahihina pa yung mga pananampalataya. Di ba? May mga pagkakataon, lalo sa kainan. Huwag niyong pansinin kung siya kakain lang ng puro gulay lang. Huwag niya na po ngayon. Gulay lang eh. Okay lang. Ikaw karne, okay ka. Sige, magkarne ka. Walang walang personalan. Hindi naman po ito makakasagabal sa kaligtasan, yung mga kinakain natin. Ligtas pa rin po tayo. Kung ikaw man ay kumain ng baboy o kumain ng gulay, dinuguan, no problem. Ligtas ka pa rin. Be gentle. Ayan. Be gentle with those weaker in faith, showing the grace God has shown you. Nurture them with love and patience, trusting His timing for growth. Grabe po ang gentleness or yung understanding ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Binibigyan niya ng space, ng time to grow.
So yung mga kapatiran natin na mahihina pa sa pananampalataya, bigyan niyo po ng space. Lalo na sa mga sa bahay. Bigyan mo ng space. O, diyan ka lang. Space mo yan. Kung kayo ay hindi nagkakaunawaan, ay nako, give distance. Doon muna ikaw, di ba? Kesa magsabong kayo. Mag-space kayo. Bigyan mo ng space. Okay. Binibigyan niya ng space. Mahalaga po kasi sa atin yung pasensya. Bigyan natin ng gentle approach yung mga hindi pa nag-grow. Sapagkat may tamang panahon na mag-grow din sila at mag-mature din. Tandaan po natin, God makes everything beautiful in His time. Para po yung gardener. Di ba yung mga gardener, mga hardinero, gentle po ang kamay niyan. Pagka sila'y humahawak ng mga punla, maingat po nilang inilalagay yan sa soil. At maingat din po nilang dinidiligan yan. Kasi pagka nasobra tubig, malulunyaw, malulusaw yan. At sayang, mababali at madudurog lang yung dahon yan. Ganyan din po yung taong tayo na mga gentle, maingat sa salita at kilos, aray, para hindi naman makasakit. Diba? Be gentle nga eh. Huh? Para din sa baker. Ito po ang na-illustrasyon ko lang to. Kasi, lalo na pagka ikaw ay magbe-bake ng chiffon cake, nako, maselan po yan. Maselan po ang paggawa ng chiffon. At very sensitive yan. You need to be gentle sa paghalo. Hindi po pwedeng bara-bara ang halo. Sa ingredients, paglalagay mo ng ingredients, pagmimirang mo, hindi pwede. Kasi bakit? Madi-deplate po ang iyong masa, ang iyong halo. Hindi po maganda ang kalalabasan. Hindi ka aalsa. Palpak ang cake mo. Ganyan din po sa ating mga kapatiran na mahihina sa pananampalataya. Be gentle sa isa't isa para di po ma-deplate ang ating mga pagsasama. Amen? Maging sweet, harmonious relationship. Be gentle sa ating pagsasamahan. Ano po sabi ni Pastor Timothy? Sabi rito, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat. Mahusay magturo at matiyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang totoo. May kukwento po ako sa inyo na may isang pastor na hindi niya alam, nakasagasa siya ng aso. At pagkatapos, may nag-chat po sa kaniya. Nakapatiran, "Uy, pastor, sikat ka na po, trending ka po pala. Ang pangit do po kasi ng mga comments. Pastor ka pa naman, wala kang puso sa hayop." Ang ginawa po nung pastor, yung pong nagko-comment nata noon ay may katungkulan. Ang ginawa po nung pastor, pumunta siya doon sa barangay hall at kinausap niya ng mahinahon yung barangay captain. Isang mahinahong salita, ang sabi niya, "Sorry." At after noon, ipag-pray nga po niyo ko. Diba? Naroon po yung gentleness. Ang pagpapasensya at mahinahon magsalita ay makapaghihikayat ng mga pinuno at kahit na ang may matitigas na puso. Noong una, galit na galit daw po yung muka. At after noon, nung sila ay nagkausap ng mahinahon, nawala ang galit.
Ang minhangong sagot ay nakapapawi ng puot. Di ba? Ang sarap. At hindi lang po yan sa lingkod ng Panginoon, ha? Alam po natin na hindi lang po yan. Lahat po tayo, ito sabi sa Colossus. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, sino po ba ang hinirang ng Diyos dito? Tayo. Hindi lang po ito sa pastor, ha? Hindi lang po ito sa lingkod ng Diyos. Minamahal niya at pinili. Tayo po ay pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Tayo po, be gentle. Be gentle. Next, last po ay, eto na, maganda. Pinakamaganda po itong self-control. Dati, sabi po ni Paul, bakit ba hinuli ang self-control? Mamaya ko po sa iyo ikakwento bakit hinuli. Control your words, anger, and appetite. Grace empowers us to control your words, anger, and appetites, reflecting the fruit of the Spirit in our lives. Sabi rito, when words are many, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise. Ang tao pong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagkakilala. Sabi nga, no talk, no mistake. Less talk, less mistake. Ito po ay malinaw na paalala na ang dila ay hindi dapat maging sandata ng pagkasira, kundi ito ay kasangkapan ng biyaya. Ang bawat salita natin ay may kapangyarihang makasakit. Ang bawat salita natin ay may kapangyarihang makapagpagaling. Ang salita natin ay may kapangyarihang makapagbagsak. Ang salita natin ay may kapangyarihang makapagtayo. Ang salita natin ay may kapangyarihang makapagpahina. Ang salita natin ay may kapangyarihang makapagpatibay. Dahil lang dito sa maliit na dila na ito. Marami po ang nagagawa ng dila na ito. Control your word. Sabi nga, ang taong masalita, malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pagpakilala. So kung pwedeng, huwag mo muna ikaw magsalita, lalo sa bahay. Pagka ang asawa mo ay mataas ang tono, babaan mo tono mo. O kaya huwag ka na magsalita. Ayahan mo na muna siya. Huwag kayong parang orkestra. Huwag po. No, sagutan na sagutan. Sabi rito, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makaririnig. Efeso 4:29. Ito po ay paalala ni Paul, ni Apostol Pablo, na iwasan yung mga masasamang salita. Alam naman po ninyo yung mga masasamang salita. Sa halip, ang ating pananalita ay dapat makabubuti, makapagpapatibay, at angkop doon sa mga pagkakataon upang maging pagpapala sa mga nakikinig. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Tinuturo din po ni Pablo na ang pananalita ng mga Kristiyano ay hindi padalos-dalos. Yung taklesa ka ba? O walang laman. Makapagsalita lang, okay na. Dapat ito po ay puno ng biyaya. Ibig sabihin,
may kabaitan, may pangunawa, may malasakit. At kasabay po nito, idagdag ninyo yung asin. Yung asin. Ito po ay salitang may lasa. Alam naman po pagka nagkaasin ang pagkain, di ba sumasarap? Ito po ay salitang may lasa, may katotohanan at may kakayahang magbigay buhay at nakakapag-preserve po ito laban sa kabulukan. Tingnan mo yung mag-asawa. Pagka yung isang pagka yung babae talak ng talak. Talak na talak daw. Yung lalaki naman lagi namang tahimik lang, ewan ko lang. Ewan ko lang. 'Di ba? At pagkatapos, pag humina na yung tono ng bawat isa, 'di ba? Wow, ibang usapan na 'yan. 'Di ba? Tara na, darling. 'Di ba? Ganon. May salt. May pagkakaunawaan. May pagkakaintindihan. At yung kabulukan, mapipreserve. Di po ba? And next is control your anger. Yan. Oh, marami po ngayon yan. Talaga naman, di ba? Yung galit, di ba? Di po namang masamang magalit, di ba? Masama bang magalit? Ha? Hindi naman, di ba? Hindi naman po. Sino po dito na hindi nagagalit? Hindi ako magagalit, hindi ako magagalit. Sabihin mo, ha? Habang kasama mo yung tao na yan, magagalit ka. Di ba? Habang katabi mo yan, magagalit ka, tiyak. Pinagalit. At habang nandito ka sa mundo, magagalit po tayo. Hindi po kasalanan ng magalit. Pero ang sabi ni Paul, kung magagalit man kayo, iwasan nyo na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw. Nagalit pa kayo. Verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Sabi rito, nagbigay babala si Paul at paano mo ba haharapin yung galit, yung tamang pagharap sa galit? Sabi, magalit kayo, huwag lang magkasala. Ibig sabihin ay nagpapahiwatig na ang galit ay emosyon. Natural po yan dahil tayo ay may emosyon. Ngunit dapat itong mapigilan at huwag humantong sa kasalanan. At dito papasok ang bunga ng Espiritu na self-control. Sabi pa ni Paul, huwag lubugan ng araw na kayo'y galit pa. Ang araw ay lumulubog at sumisikat. Ay, galit ka pa. Pag nakita mo yung mukha, ay galit ka pa rin. Ano ba namang galit yan? Ang araw na lumulubog, yung tumulubog na araw, ito raw po ay tanda ng pagkatapos. Nito ay may isang yugto. Continue. Continue pa rin yung galit. Hindi. Ibig sabihin lang, huwag na nating dalhin ang galit ng matagal. Pwede naman huwag lang magtatagal dyan. Dapat agad ayusin upang hindi na lumalim ang sugat. Sige kayo. Lahat ng mga nagagalit, may lalagyan kayo, di ba? Yung ibang matinding gumagalit, nasa kulungan. Yung ibang matinding magalit, naroon na sa puntod. Di ba? Na high blood. Di ba? Marami ngayon sa ospital, nagalit po, ayun, na high blood. Di ba? Kaya huwag na po nating patagalin. Pwede naman di ba? Tayo naman personal tayo Personal tayong may relasyon sa Panginoon Hayaan mo na yung mga katabi mo, mga kausap mo na nagagalit. Basta ikaw, pumayapa ka sa Panginoon. At huwag mong bigyan ng pagkakataon ng dyablo.
ang hindi napapamahala ang galit, o hindi mo na anger management, yan, ay nagiging pintuan para sa tukso, pagkakahati-hati, pagkawasak ng relasyon. Kaya alam ko yung mga nangurakot sa bansa natin, walang self-control. Diyos ko, may kapangyarihan na, very greedy, ano? Walang self-control. Hindi nila na ano yun. Hindi naman iyo yun eh. Bakit mo pinagnasaan, di ba? Okay, huwag natin pong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. At ang sabi nga, ang talata daw po na ito ay nagtuturo ng self-control bilang bunga ng Espiritu. Ang tunay na espiritual na paglago ay nakikita sa kakayahang mamahala o pamahalaan ng emosyon at piliin ang kapatawaran kaysa alitan. So, self-control. Sabi, ang mabilis na pagpipigil sa sarili at mahinahong pagtugon ay hindi lang nakakaiwas sa kasalanan, kundi nagiging pintuan ng kapayapaan. May peace ka. Pagka ang control mo ay peace ka lang. Wag kumukulo loob mo, yung ulo mo sa init na i-control natin. Next is control your appetite. Ako, sarap nito. Gana sa pagkain, di ba? Ang sarap kumain pero masama pala sa'yo. Di ba? Control lang dong. Pagka may time, brad yan. Pag para ang blood sugar ay hindi tumaas. Next, sabi rito, God-given appetites are a gift, meant to be enjoyed within the boundaries of His design. Grace teaches us self-control, empowering us to align our desires with His purpose. May mga natural po na appetites o yung gana. Gana sa pagkain, gana sa inumin, mga bagay-bagay po na hindi naman po ito masama, di ba? Even sex, di ba? Yung sex is an appetite given by God. And it is not wrong. Yan po ang magandang kaloob ng Diyos sa sangkatauhan. Pero you need to control the urge of your body. Kung kailangan, kung saan, kung paano, kung kanino, di ba? At kung, sabi nga, at kung kanino, you have to learn the design of God. Hindi ko mo tumaas ang temperature ng iyong katawan. You can just do it anyway, anyhow, to anyone, and to any time. Hindi po. May mga tao pong ganyan, walang self-control. May mga tao na walang control, pati poste ng Meralco, pag pinaldahan mo, kinakatalo. Control your appetite. Ito po ay by grace, ha. Hindi po tayo nanunuliksa. Tinutulungan po tayo ng ating Panginoon. At dahil hindi po nila makontrol ang tawag at init ng kanilang katawan, kailangan nilang matuto na magpigil sa sarili. Ano pa po ang control? Control sa pagkain. May mga tao talaga, ang tawag na nun, greediness na eh. Nagiging obese ka na. Di ba ang pangit? Alam ko, kaya naging huli itong self-control. May tinutumbok si Paul. Kung titingnan po ninyo yung context ng Galatia, una yung Galatia 5:19, gawa ng laman. Di ba? At pagkatapos nun, pagbabasahin po natin yon, may purpose si Paul. Bakit yung self-control ay hinuli? Sa atin po yun. Kaya po natin yun. Self mo nga eh. Pamahalaan natin. Kaya maraming natatempt, kaya maraming napopol sa sin. Bakit? Dahil sa kawalan ng control sa sarili. Kawalan ng control sa sarili o control mo yung iyong pag nakita mo yung cellphone, nakita mo yung Shopee, control ka. Diba? Aba, mayat-maya dumarating ang parcel.
ay control naman, di ba? Uy, ang ganda nito, ang ganda nito. Meron pa ngayon, pay later ba? Meron nun. Hindi ko nun yan, pay later. Pay later ba? Pay later. Aba, pay later. Aba, hindi mo malaman, marami ka na palang utang. Hindi mo alam, lubog ka na pala sa utang. Di ba? Control yourself. Huwag gagastos ng higit sa iyong kinikita. Ha? Di po ba? Control ang paggastos. Hindi ka naman anak ni Ayala. Hindi ka naman anak ni Subiri. Nilaan. Okay lang yun. Okay lang po kung meron talaga kayo. Ito ay para dito, para dito, para dito. Okay lang. No problem about that. Pero ang sinasabi ko lang, kasi po, na-experience na po namin yan. Lagi po natin may pinagkukwentuhan yan sa bahay. Control. Control. Kasi ito lang yung kita natin eh. Ito lang yung income ng family. Huwag na. Control mo na yung... Kasi after nun, baka nasa Myrie Clay ka na. Nasa kumunoy ka na ng utang. Oh. Okay lang. Ligtas ka pa rin. At least, kaya lang, puno ka ng utang. Diba? Ligtas ka pa rin. Huwag gagastos ng higit. Control ang paggastos. Baka po kasi mabaon tayo sa utang. Next, sin enters when appetites go unchecked. Di po ba? But His Spirit, ito naman ang salo ng banal na Espiritu, enables us to live with balance and freedom. Sabi nga ni Mel Gibson, freedom sa Braveheart. Okay, sabi niya, His Spirit enables us to live with balance and freedom. Ang pananaw po dito, ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng kakayahan upang mabuhay ng balanse. Hindi alipin ang pita ng laman at hindi ka rin nakatali sa bigat ng kautusan. Si Holy Spirit ang nagbibigay ng kalayaan, hindi kalayaang gumawa ng masama, kundi kalayaang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga sa Colossians 3:17, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, naroon din po ang kalayaan. Ang tunay na freedom ay hindi basta gawin ang gusto. Basta gagawin ko to, may kalayaan ako. Hindi po. Gawin mo ang gusto, hindi. Kundi may kapangyarihang gawin ang tama. Malaya na po tayong gawin ang tama. At ang balanse ay bunga ng Espiritu ng pagpipigil sa sarili at kahinahunan na galing mismo. Ang self-control po ang nagbabalance. Ang nagbabalance talaga sa buhay natin. Kaya kailangan natin ang self-control. Next, Tito 2:11, sabi rito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos. Anong kaganda? Ano dulot nito? Nang nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran na ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Nahayag daw po na ang kagandahang ng loob ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan. Ito po ay nagtuturo. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makabundong pamumuhay at mamuhay ng may pagpipigil sa sarili. Ang kaligtasan ay hindi lang biyaya na tinanggap natin, kundi ang kaligtasan ay guro na nagtuturo. Sino to? Ang biyaya ng Diyos. Siya po ang nagtutulak sa atin na iwan ang makalaman at mamuhay ng may self-control. Mamuhay ng may katuwiran, mamuhay ng kabanalan. Para po sa atin, ito'y malinaw na larawan daw po na ang biyaya ay hindi lisensya para magpatuloy sa kasalanan,
kundi ito po'y power. Ito po'y kapangyarihan upang mamuhay ng may kabanalan. Ang pagpipigil sa sarili ay hindi galing sa ating sariling disiplina. Meron po talagang ganong mga tao, self-control. Ay, nagawa ko to. Praise to me. Glory to me. Hindi po. Hindi po ito galing sa sariling disiplina lamang, kundi ito ay bunga ng Espiritu at ng biyayang kumikilos sa born-again spirit natin. Amen? Next, sabi rito, sabi rito, sa madaling sabi, ang biyaya ay nagtuturo, hindi lamang po nagliligtas. Nagtuturo din po ang biyaya. Ito na po ang kabuuan. Sabi rito, life application, show love to difficult people, be joyful even in tough times, be a peacemaker in conflict, be patient with slowpoke, be kind to everyone, even that cruel, do good by volunteering, honor your commitments, be gentle with those weaker in faith. Control your words, anger, and appetites. Ito po ang bunga. Sabi nga, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Ang bunga ng Espiritu Santo ay hindi bunga ng ating sariling lakas, kundi bunga ng Espiritu na nananahan sa atin. Tulad po ng isang puno na kusang namumunga kapag malusog. Ganoon din ang isang Kristiyano na nakaugat kay Kristo. Natural na lalabas ang mga katangian nito. Sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu, maipapakita po natin yung pagmamahal natin sa Diyos, pagmamahal natin sa ating kapwa, nagiging patotoo po tayo sa ating iglesia. Sa pamamagitan nito, tayo po ay lumalago at tayo ay patuloy na lumalago sa biyaya ng Diyos at magiging kawangis ni Kristo. Tayo po ba, nasa atin na po ba ang bunga ng Banal na Espiritu? Amen. Hinihikayat po tayo ng Diyos na magpatuloy sa pamumuhay sa Banal na Espiritu upang ang ating buhay ay maging liwanag sa pamamagitan ni Kristo. And the big idea is, in Christ, I have the fruit of the Spirit. Purihin po ang Panginoon.